Mga 1,500 to $2,500 po, coach. Kasama na po yung monthly commissions and bonuses po. Kwentuhan mo naman kami, before Facebook advertising, ano yung ginagawa mo? I graduated po BSIT cum laude last 2022. Familiar naman po kayo sa online sabong nung legal pa siya. I was an agent po. I have a partner po and I have a daughter. Nakabukod na din po kami. Meron po kami sariling bahay. Yung ginagawa ko po is nagpapahulugan po ako ng mga gamit like home credit. Pero sa kamag-anak lang po. But hindi po sapat yung kinikita. So I look for a job na work from home. Kasi nga dati napatunayan ko na din na it is possible talaga na kumita kahit nasa bahay ka lang. Aware na po ako about sa mga VAs and etc. na they earn in dollars. Kaya sabi ko, dapat ako din. So, before Facebook advertising, Adolfo, meron ka bang any skill na pinag-aralan like yung mga general VA, mga SMM? Wala po, coach. Yung alam ko lang po is marunong lang ako gumamit ng Photoshop, ng Canva. Marunong ako mag-edit ng videos. Marunong din po ako ng programming languages po. Before ka mag-enroll dito sa paid course natin, Adolfo, nag-take ka ba ng mga free courses, nanood ka sa YouTube, mga free resources? I did my own research po sa YouTube, Facebook, and TikTok about mga work from home jobs. And mostly nakikita ko po is mga more on VA jobs po. Doon ko nalaman or nakita na sobrang dami palang niche ng work from home jobs. Pero hanggang tingin-tingin lang po, wala pa po akong pinag-enrollan or sinalihan ng mga courses po. Mga random videos lang, kumbaga. Opo. Kumbaga wala akong direction pa. Paano dumating sa point, Adolfo, na nag-enroll ka dito sa paid online course? During my research, sa TikTok ko po kayo nang nakita ko, sabi niya po yung Facebook media buyer mismo na work. And then sabi ko, try ko nga, i-search ko nga to. Doon ko nakita na parang iba to sa mga VA jobs. Iba yung trabaho niya. Kaso nga lang may isa akong problema, coach eh. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kalat-kalat yung mga informations and resources. Gano'ng katagal bago ka nag-decide na, sige, mag-enroll na ako dito? Nakita ko, coach, yung videos mo sa TikTok last year, siguro yung 2024. Pinapanood ko lang lagi, nakita ko yung mga post mo, yung mga success stories ng mga students, yung mga about sa clients nila, yung kung paano lang nila kadali natatapos yung work, and then yung rate nila, they are earning in dollars. And ngayong taon, January 2025, binalikan ko yung video mo, coach, sa TikTok. Sabi ko, isto ko nga si coach. I followed yung TikTok, and then doon ko nakita yung link sa free media buyer roadmap. Nag-register ako or nag-sign in ako sa free media buyer roadmap, and then pinanood ko lahat ng videos mo, coach, and then nag-take notes ako, nilista ko yung ano ba yung mga kailangan para makapag-start. Sinundan ko lang po yung media buyer roadmap kasi it's a roadmap na po, wala ka nang hahanapin. Doon ako namulat sa online freelancing, doon sa mga sinabi mo po, coach, na paano ka nag-start, from corporate jobs ka po, and then nag-transition ka sa ganitong setup. Sobrang nakakamulat po talaga. Kumusta yung learning experience mo? So far, so good naman po, coach, about sa course po. Wala naman actually struggle ako na naranasan. Given na wala akong ka-idea or I'm starting from scratch po. Yung course po is napaka beginner friendly po, coach. About sa course, nandun na lahat. Madaling masundan at matutunan yung mga videos, lessons, yung mga quiz po. Malinaw po yung mga audio, yung mga videos, kahit yung mga presentations po. And then kapag naman may hindi naintindihan or may technical errors, sobrang accommodating po ng chat support. Kahit po yung sa community group po sa Facebook. Sobrang napaka-friendly nila and napaka-professional po sumagot. Wala ka nang hahanapin pa. Nandito na lahat. Dito kasi sa version 4, ang pinagkaiba nito doon sa ibang version ng course ay meron itong kasama na 60-day action plan. Kumbaga, meron kang guide for 60 days. Ito yung gagawin mo, ito yung mga assignment, ito yung mga papanoorin mo ng mga videos. Nagamit mo ba to? At first po, coach, binuksan ko siya. Tinignan ko, pinill out ko yung mga kailangan, like the names. First 1 to 2 weeks siguro, sinundan ko po siya. Sabi ko, kaya ko naman tong tapusin in a short given period of time. In 1 day siguro, nakatapos ako ng 3 to 4 videos mo, coach. And then, nakapag-take ng quiz. Nalaman ko, coach, na mayroon kang internship program the following month. Tapos, isa sa requirements po doon is kailangan tapos yung course, dapat 100%. So, tinapos ko na siya, coach. Pero, naging guide ko din po itong accountability tracker para po sa pagkasunod-sunod po yung course
course sa loob ng dashboard po. Okay naman yung experience mo dito? Yes, coach. Sobrang okay po. Napaka-friendly and professional yung mga tao po sa group. Di ba meron din tayong coaching session via Zoom? Uma-attend ka ba dito sa mga coaching sessions natin? Yes po, coach. Sobrang napakalaking tulong po nitong coaching session. Aside from this po, recorded yung mga coaching sessions so pwede nating balikan. Sobrang laking tulong po kasi like for example, may hindi ka naintindihan sa lesson. Pag attend mo ng coaching session is masasagot mo, coach, yung katanungan na yun. And good thing is pwede ka makapag-follow up, coach. Ito marami na ako curious dito. Siguro mataas yung percentage talaga natin na yung mga galing sa internship ay nakakahanap ng client. Kumusta yung experience mo sa internship program natin? Sobrang ganda ng experience ko, coach. Dito po ako nakapag-gain ng real world experience kasi iba yung nag-aaral ka lang, iba yung pinapanood mo lang yung mga video sa course. Dito ma-apply mo sa internship program lahat ng nandun sa course, lahat ng sinasabi mo, coach. Ito yung magiging stepping stone mo para ma-build yung tiwala mo sa sarili mo to face the real world. Aside dun sa part ng Facebook ads na skill, meron ka pa bang ibang natutunan sa client? Yes po, coach. Yung mga administrative work po, coach, like data entry, pag-check ng mga informations po, na-apply ko po yung mga tinuturo nyo po, coach, na be attentive sa details. Even the small details, dapat correct. Dapat you always double, triple check kasi there's no room for error po, coach. Hindi lang naman skill yung importante. Marami pa ding importante like yung sa attitude natin. Lalo na sa mga aspiring freelancers. For you, Adolfo, ano yung best part nung paid online course natin? Yung internship program po, coach. Bale, wala lahat ng matututunan mo sa course kung hindi mo ma-apply in real life. Yun lang naman po, kung ano lang yung mga ituturo mo, coach, doon sa course, kung ano lang yung mismo yung nandun sa course, yun lang din po yung ginagawa kapag nagka-client ka na in real life po. As of now ba, Adolfo, ilan yung client na hinahandle mo? Isa pa lang naman po. Full-time po, coach. Nag-start po kami last July po. Paano mo nahanap si client? After nga ng internship programs, sabi ko nga, ready na ako, kaya ko na. I have my skills na, I have my experience, nakapag-run na ako ng ads, nagsimula na ako mag-apply sa online jobs, sa LinkedIn. Ang dami ko pong na-apply ang mga job post po. So, expect the unexpected lagi, coach. Rejected. Pinakaunang heartbreak into freelancing. Pero it doesn't stop me there po. Sabi ko nga, tuloy lang, laban lang na laban. Everyday ako nag-apply. Pero ang napakaganda nito, coach, yung first week, puro rejection siya, walang reply. Tapos, in the second week, ganun pa rin. Tapos, third week, ayun, na-invite na sa interview. So, parang may development siya, coach. I admit it to myself, coach, na hindi naman talaga ako masyadong magaling mag-English, pero I tried my best to. Hanggang interview lang. Wala na. After ng interview, wala nang paramdam. So, kailangan mag-apply ulit. There's one client po na nag-interview sa akin and mag-usap daw kami. Nung interview na yun, natapos yun, nawala siya. Parang ginost niya. So, I proceed ulit sa pag-apply. And then, there's one job post sa LinkedIn po. Parang high ticket siya na client. So, in-applyan ko siya. And then, in-interview nila ako. Hired na daw ako. Tapos, upon checking po nung Facebook, scam pala. Nakakatawa tong story. Nag-apply ako ulit. Okay, yung interview, ang ganda ng result. Kinabukasan, I got hired. After 2 hours or 3 hours, I got fired. Siguro nakatulog ako. Parang nag-roll call sila ata doon. Tapos I got kicked out of the group po. Stress na ako kasi kailangan ko na talaga ng trabaho. After 2 months po, coach, finally, yung nag-interview po sa akin sa Zoom kung available daw ako. Nag-usap na kami. Pinakita niya sa akin yung ginagawa niya. And then yung first offer niya po is $800 per month. And then I can earn $50 to $150 per day po as commission po. Ititrain daw niya ako. So, tulungan daw namin yung isa't isa. Nung tumagal-tagal po, diagdagan niya na po into $1,000 po, coach, per month plus commissions po. So, ano yung mga task mo sa kanya as media buyer? Meron po kami, coach, 4 na ad account sa Facebook. Each ad account po, meron siyang 20 to 30 campaigns. Ang shift ko po, coach, is 8:30 p.m. to 4:30 a.m. 8:30 a.m., mag-set up po kami ng campaigns, Facebook ads, and then Google ads. And then after that, wala naman nang masyadong gagawin, coach. Maghihintay siguro mga 10 a.m. or 11 a.m. Saka na mag-optimize, coach, or mag-scale. Yung creatives po, coach, yung mga videos or pictures po, meron po kaming team and nagre-request lang po kami. Tapos kapag ready na, bibigay nila sa amin yung links. Nag-spend po kami, coach, ng $65,000 to $100,000 po per day po. Meron ba tong time tracker? Wala po siya, coach, time tracker. Kailangan lang po available ka from 8:30 p.m. to 4:30 a.m. po. Hindi naman po straight na mag-work ka talaga. Minsan nga, ma-judge mo na yung sarili mo
mo, coach, kung ba't pa ba ako nandito? May trabaho pa ba ako? Question mo yung existence mo, coach eh. Kasi minsan, ilang hours na, 2 hours, 3 hours, wala ka pang ginagawa. Estimate mo, Adolfo, ilan yung mga failed interviews mo before ka na-hire? Madami, coach, siguro. Mga 20 siguro. Tapos, hindi pa kasama yung pinasa-pasa lang ng mga resumes sa LinkedIn po, coach. Sobrang dami, coach. Ngayon na nag-work ka na as media buyer, ano naman yung mga challenges mo? Yung challenges ko po nung nag-aaral pa lang ako is kung paano ba i-execute yung mga natutunan ko, coach. Nung naghahanap naman ako ng clients, yung naging struggle ko naman po is paano ba ako mag-stand out sa mga co-media buyers ko na nag-a-apply din. Ngayon naman, as a Facebook media buyer na may client na ako, yung challenge naman para sa akin is to stay up late night. Siguro, coach. Okay. Yun lang, yung antok lang siguro. After 20 plus siguro na failed interviews and rejections, finally, meron ka ng client ngayon. If ever, pwede nating i-reveal kung magkano yung rate mo sa full-time client mo. Siguro mga 1,500 to 2,500 US dollars po, coach. Kasama na po yung monthly commissions and bonuses po. Mahilig po kasi siya magbigay ng bonus. Lalo na kapag na-hit namin yung numbers. This month po, coach, binigyan niya ako ng bonus na 250. Apart pa yun sa monthly salary tsaka sa commission po. Grabe, ang laki, no? Yan yung isa sa realization din, no? Sa freelancing, totoo naman na hindi naman talaga siya ganun kasigurado. Risky talaga siya. Pero, saan ka ba makakita nagpapabonus ng hindi December? Sa mundo ng online freelancing, talagang pag sinuwerte-swerte ka talaga at ginalingan mo at yung client na natapat sa'yo generous, kumbaga nakaka-appreciate. Yun naman yung isa sa gusto natin, di ba? Siyempre, plus points na rin na ma-appreciate tayo na may kasamang bonus. Yes, sabi niya, I appreciate lahat ng ginagawa ko daw po. Kapag po may pinapagawa siya sa akin, mini-message lang niya tapos wala nang tanong-tanong, ganyan-ganyan. Ginagawa ko na agad. Kailangan din talaga as freelancer, meron kang care doon sa business nung client mo, yes, diba? Kasi para mag-grow kayo together. Siyempre, pag nag-grow din yung sales niya, natuwa siya, kasama rin tayo mga freelancer. Tuwang-tuwa po ako kasi nung October 1 to 15 po, naka-off kami so wala kaming work. Yung kagandahan, coach, is wala akong work pero bayad po ako ni client and then may bonus pa ulit. Nice. Ayos, no? Sa atin nga, diba? Isang araw lang, no work, no pay nga 15 days na wala kang work pero bayad ka. Paid. Okay. Diba, from February 2025 hanggang ngayong October 2025, kumusta yung naging impact ng Facebook advertising sa'yo? Sobrang ganda, coach, na naging impact ng Facebook advertising sa buhay ko, coach. Kasi I am able to support my family po. Yung anak ko na nag-aaral in private school, napapag-aral ko po. Nagkaroon po ako ng parang time more on sa family ko. Kasi nga, yung work is Monday to Friday lang naman and then gabi pa siya. Although tulog ako ng umaga, pero hapon naman is bumabaway ako sa family ko and then nagkaroon ako ng financial freedom. Yung pinaka-importante po is yung time po. Yun na po yung parang pinaka-mahalagang currency ngayon, yung time. Sobrang layo na po sa buhay ko nung bago pa lang ako mag-start po na parang walang ka-idea. Nag-start po ako from scratch and then now po parang ito na yung reward po ng lahat ng efforts and sacrifices that I've made. Adolfo, sabi mo nga, before, wala ka namang idea. Ngayon, moment na to, kung kakausapin mo yung dating ikaw na walang idea about online freelancing, ano yung mabibigay mo na tips sa kanya? Yung tip po na mabibigay ko po, coach, is just keep going po. Huwag kang susuko. Kasi may mga time po, coach, na parang idadoubt mo na yung sarili mo, lalo na kapag sobrang tagal nang hindi ka nakapaghanap ng client, hindi ka pa na-hire. You're gonna ask yourself po, coach, if it is still worth taking po. Ngayon po, masasabi ko is don't give up. Tuloy-tuloy lang. The reward will follow po, coach. Ngayon guys, bibigay ko sa inyo yung media buyer roadmap na tinutukoy ni Adolfo kung saan nakatulong sa kanya kasi nga guided ka na Meron ng 3 videos, papanoorin mo na lang. Hindi ka na magse-search sa YouTube kung ano yung kailangan mo sa freelancing. Yung free media buyer roadmap, ilalagay ko sa description box yung link. Magsa-sign up ka lang doon, check mo yung email mo, marireceive mo na yung details para ma-access mo yung roadmap na yon and then start mo na
siyang panoorin. Well-guided ka na dun sa roadmap. Dun sa roadmap, makikita mo na sa online freelancing pala, madaming mga skill na pwedeng aralin. Isa lang itong Facebook advertising sa mga skills na yon. Gustong-gusto ko po magpasalamat sa iyo personally po kasi you've come up with this kind of course po na makatulong sa mga katulad ko po na gustong aralin yung Facebook ads po. Especially ngayon na napapanahon yung mga ganitong work from home jobs. Napaka-grateful ko po. Maraming salamat po dahil mayroon kayong course na ganito and sana po marami pa po kayong matulungan. Thank you, Adolfo. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.